it's easier to lie. And you can say that I'm crazy, that you're thinking I'm ready, but I'm telling you, baby, get up and get out, get up and get out, get up and get out. So yun mga guys, balik na tayo sa ating boat. At I think gusto ko sana mag-swimming. Good morning mga parts! Another day, another vlog. This is Brian Bong and welcome back to my YouTube channel. For today's video mga parts, andito na naman tayo sa Negros Oriental. Yes mga parts, I'm so happy to be back. But this time we are here in the Manjuyod. And we were going to Manjuyod Sandbar and magdo-dolphin watching tayo. But currently I'm still waiting for the boat. But also mga parts, itatry pa rin natin explore ang other cities dito sa Negros Oriental. Try natin magpunta sa Bais and Valencia. And of course, some of the tourist destination in Dumaguete City. And but yun mga parts, if you want a detailed vlog ng aking Dumaguete and Valencia tour, gusto nyo ng guide, meron na akong vlog kung saan malalaman nyo ay kung saan mapapanood nyo, kung saan kayo pwede magpunta, saan kayo pwede kumain, and of course saan kayo pwede magstay in Dumaguete City. Ito yan mga parts. And for today mga parts naman ay pupunta tayo sa Manjuyod Sandbar and dolphin watching. But mga parts, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Please like, share, and comment down below if you have questions. And please hit the notification bell para like updated whenever I upload new videos. So yun mga parts, without further ado, let's go to Manjuyod Sandbar and mag-dolphin watching tayo. Let's go! Good morning mga pards, it's 5:20 AM and papunta na tayo ng Manjuyod Port mga pards. And nandito tayo sa Dumaguete ngayon, galing PBL Suite. Nag-drive-thru lang ako sa McDonald's, so buy some coffee. And the travel time is 1 hour and 20 minutes. So mga dating tayo doon ng mga 6:30, 6:40, just in time for our boat transfer to Manjuyod Sandbar. So let's go! So mga pards, time check, andito na tayo sa Manuyod or Manjuyod dito sa Campuyo Wharf. And hanapin natin yung contact person natin na minisage sa Facebook para sa ating boat ride naman going to Manjuyod Sandbar. So yeah, i-discuss ko sa inyo yung details later. But yung travel time is yun nga, 1.5 hour going here from Dumaguete City. And dinaanan ko yung Tanhay or Tanjay and then Bais. So let's go mga parts, baba na tayo. So mga parts, nandito tayo sa port. Hanapin natin si Kuya Jomari, ang ating contact sa Facebook para sa ating boat. So sabi ko sa inyo mga parts kung magkano natin na-rent ang ating boat. So, good morning po. Sino po kaya si Jomari? Ito sir. Babae pala siya. Hello, good morning. Akala ko lalaki. Nawag si Ray. So tingnan natin mga parts kung pwede tayong mag-join. Kasi nga initially wala akong joiner. Solo lang ako sa bangka. Pero baka meron naman. So wait natin. So yun nga mga pards, ang aga ko umalis sa Dumaguete City, but nandito na tayo sa Manjuyod. Actually, dalawa yung way going to Manjuyod Sandbar. Pwede sa Bais and pwede rin sa Manuyod. I tried to book and Klook, pero mga pards, wala na siyang package unlike before. Meron pa ako na book pero na-cancel yun last time because may bagyo nun. So ngayon, nag-message lang ako, naghanap lang ako ng tour sa Facebook and nakahanap naman ako. And yun nga lang mga pards, since solo lang ako and wala daw joiner, so kaya parang ngayon naghihintay pa ako ng boat. And I rented the boat for 2,500
kasama na yung Majoid Sandbar and dolphin watching, pero yun nga, wala yung kasamang food and all. So waiting lang tayo sa boat mga pards, and hopefully hindi ko sure kung makakapag-join ba tayo or pwede bang joiner, but parang wala akong nakikitang boat so far. So abangan nyo mga pards kung paano magiging adventure natin for today. So waiting lang tayo dito. So mga pards, joiner tayo kasi nga wala tayong, mag-isa lang tayo. So mag-join na ako sa boat. Baka join tayo sa ibang family as a solo travel. Ayan sa mga pards, punta tayo Manjuyud, pero ta-transfer daw ako doon sa Manjuyud Sandbar. Let's go! So yun mga pards, joiner tayo for today's video, and papunta na tayo ng Manjuyud Sandbar. Ito yung boat namin. Malaki siya mga pards, pero syempre may pagkain sila. So mga pards, malapit lang daw yung Manjuyud Sandbar dun sa Campuyo Port, kasi nga Manjuyud na yun or Manuyod na yun. Ito na siya mga pards. Tada! Yan. Although may mga bangka na madami, piling ko yung mga water sports kasi may mga tour din. Ayan no, para may mga banana boat. So I think wala na yung dolphin watching kasi maaga supposedly yun, pero yun nga, dito na lang tayo sa Manjuyud Sandbar. High tide na din daw mga parts, so baka wala na yung sandbar, hindi na siya nakalabas na. Pero yeah, let's go, explore pa rin natin Manjuyud Sandbar. Mga pards, we're here in Manjuyud Sandbar, pero as you can see mga pards, it's high tide. Ayan, so yung sandbar ay nakalubog. Wala na po yung sandbar mga pards, so parang beach na lang siya. Yeah, so yeah, enjoy pa rin natin itong Manjuyud Sandbar kahit ayan na siya. White sand pa din siya mga pards, pero yun nga, as you can see, above the knee, itong Manjuyud Sandbar. So let's go! Ay, ang dami nagtitinda mga pards. May mga water sports din dito, and yun nga, marami nagtitinda ng mga kung ano-ano. Let's go! Let's go! So yan mga pards, dumating na yung ating boat transfer. Yan si Kuya Nep, ang ating boatman for today. Yan yung boat namin kanina. So ang pinakamatindi mga parts ay solo natin ang boat. Ayan ang boat natin, tayo lang po mag-isa. Yeah. Mga parts, it's high tide. Yan. Although mababa pa naman, kaya pa yan. So yan mga parts, ayan linaw. Nandito na tayo sa Manjuyud Sandbar. Mga parts, ayan siya, pero high tide. High tide mga parts, pero yeah, abot pa din naman. Yee! Hello! Manjuyud Sandbar. So ito yung boat natin, si Kuya Nep. And mag-isa nga lang tayo. And sayang mga parts, it's high tide. Tapos yung dolphin watching mga parts ay malakas yung hangin daw ngayon, so hindi tayo makakapag dolphin watching. Pero yeah, ito na mga parts yung Manjuyud. So yung side niya mga parts, it's white na may medyo bato-bato. Pero yung tubig niya mga parts, parang sarap sana mag-swimming. Try natin mag-swimming. Kunin natin ang ating cellphone. Parang masarap mag-swimming. So
So mga parts, ayan, habang kaya pa natin lakarin, let's go. At pasyalan natin. Pero yeah, expectation versus reality. So sabi ni Kuya Nep ay hapon pa daw siya lala. Kasi mag-lolo tayo. So, yeah, ito yung sandbar. So finally nandito na tayo. May mababaw na portion mga parts na yun. Pero yun nga, it's still a sandbar. So later mga parts, discuss ko sa inyo kung magkano ang aking mga nagastos dito. So yun nga mga parts, may mga water sports dito. May mga nagtitinda ng sea urchin. And itong mga dragon boat. Banana boat. Akala ko mga parts, dun sa may mga bahay-bahay, hindi pala dun. Yung may mga cottage, hindi pala dun. Ito pala yun. Dito tayo sumakay kanina. Transfer lang tayo. So magkano po yung sa ano po? Banana boat po yan? Dragon boat. Dragon boat. Magkano po pag 100 per head. 100 per Tama head. kayo, sir. Hindi, solo lang ako. So kailangan, ano po yung minimum? Ano, sir? 6. So dapat 6. Tapos 100 per head. Solo kayo, 600 lang. Gano'n. No? Times 6 eh, no? Sige. Thanks, Kuya. Pare sa video kayo. Ha? Solo lang kayo, video kayo. Oo. Hindi. Okay lang. Wala lagi na. Ayan. Tapos may mga nagtitinda na. Uy, ano yan? Wild oyster, sir. Oyster. Magkano? Gusto mo 300 din ba? Sige lang. Wala. Sea urchin. Pwede naman per piece, sir. Ano po ito? Seaweeds po. Seaweeds. Ito pong fish na to. Indangan. Indangan. Indangan niya dito sa mga. Hindi ba yan yung ano, yung ano ba yung tawag doon? Yung mahal sa Manila. Ito. Lapo-lapo. Hindi po. Yung ano pa yan? Pakol dito yan, sir. Matigas yung balat. Pero makasarap to, sir, pag ihaw. Magkano pa yung sea urchin? 300 din ba? 300. 15 ba? Pero kung ikaw lang naman isa, per piece lang 20. 20. Okay. Sira mo siya, Laki ang laman. single side bite lang siya, walang sitaw ba? Extreme food. Extreme food. Extreme? Yeah. Yeah. Opo. Sige. Thanks, Kuya. No. Try ka? So yung mga parts, may mga presyo dito. And meron din ditong tindahan. Sari-sari store. Ang galing mga parts mo ba? May mga entrepreneur pa din dito sa Manjuyod Sandbar. Hindi kasi ako makain si urchin mga parts. Hindi ako mahilig sa seafoods, alam nyo yan. And ito, tingnan mo, may sari-sari store. And then may tinda si Kuya lahat. Ay, si Kuya ba ito? Hi! Sige po. Yan, may tindahan po dito. Hello po, Nay! Hello! Good morning. Okay po yung business niyo, Ha? Maganda po ba yung ano ngayon? Kasi holiday eh. Maganda yung kitaan. Sabado Domingo, sir. Mas madami po. Pero taga saan po kayo? Taga Manjuyod kayo? Bais? Sige po. Kita namin, sir. Kabili kami ng crispy. Ano po? Kabili na kami ng crispy. Gamang Krispy Kreme. Meron po ba doon sa city? Bilis ko ang manuyod. Ano, sir? Okay. Uwishi daw po na eh. Uwishi. Ayan. So, ang saya lang ako parts, diba? For the experience. As a solo traveler, kailangan ano tayo? Nakikipag-usap. Kuya, magkano po yung ganito? 100 sir. 100. Ilan po yung minimum niyan? Ito, 150. Itong mataas. 100 sir. Ito. Pero ito, 150. Pero ilan po dapat? Tatlo lang. Okay. Sige po, thank you. Share na nila, sir.
So yun mga parts, oh, nakita nyo na. I think ito na yung dulo nung ano, sandbar. Madaming mga families. Kasi mga parts, it's Labor Day holiday. Ito, ang ganda sana dito kasi yun nga. It's high tide, medyo mataas na. Ayan na. Naiihi ako. Ihi muna tayo mga parts. Sorry po, mag-ihi muna tayo. So yun mga parts, na-explore naman natin itong Manuyod Sandbar. So babalik na tayo dun sa city. I mean hindi sa city, sa Manuyod. And explore naman natin yung iba pang mga pwede nyo puntahan dito sa Manuyod or sa Bais and Dumaguete City. Dito tayo So sa let's go. likod. Dadaan. So yun mga parts, we're back. Andito na ulit tayo sa parking dito sa Campuyo Wharf. And tapos na tayo Manjuyod Sandbar. So for me mga parts, yun nga lang, you have to set your expectations. Pag high tide and malakas yung hangin, so hindi kayo makakapag dolphin watching una. And then yun nga, pag high tide, syempre hindi nyo na makikita yung sandbar talaga. Pero ako okay pa din naman, nag-enjoy pa din ako. I was able to interact with ayun yung mga nagtitinda doon, and nakakatawa that they are really working hard and hustling to, of course, support their family. So ngayon mga parts, yung nirent ko na boat is 2,500. Actually, wala kasing tour nga sa Klook as mentioned. Dati kasi meron. So, wala rin joiner. So, hindi ako nakapag-join. Kanina lang nag-join ako kasi nga yung boat hindi dumating. And nag-transfer lang ako doon sa Manjuyod Sandbar. Pero it's 2,500. Wala yung kasama na food and yun, yung fees wala na rin akong binayaran kasi nga nag-join naman ako dun sa una. And wala ring environmental fee akong binayaran. But so far, I like it kasi nga syempre first time ko. And kaya ako gusto magpunta ng Manjuyod Sandbar. Nakikita ko lang yung dati sa textbooks nung school. So talagang parang tumatak tuloy sa isip ko. So yun nga, nakapunta na ako. And I'm already satisfied dun sa aking na-experience. Although mas maganda kung mas madami kayo kasi nga mamamaximize nyo yung boat and yung bayad nyo na 2,500. So if you want, just message me or comment down below if gusto nyong kunin yung contact number ng pinag-rent ko ng boat kasi marami din naman sa Facebook. Pero at least yun, legit talaga na boat rental dito sa Manuyod. So ngayon mga parts, ako maghahanap ako ng pwede nating ma-explore pa dito near Manuyod or sa Bais kasi I'm sure marami pa naman tayong pwedeng puntahan. So let's go mga parts, samahan nyo ako sa ating journey dito sa Negros Oriental. Let's go! So mga pards, since nandito na tayo sa town ng Manuyod, yun pala mga pards, yung Manuyod is also a town. Kasi diba famous lang yung Manuyod Sandbar. So nandito na tayo ngayon sa St. Francis of Assisi Parish Church. So dinaanan na din natin to mga pards kasi nga, nandito na tayo sa Manjuyod. And yung patron saint nila mga pards is si St. Francis. So, ito mga pards, pasok tayo. Parang ano sa mga pards, parang matagal na din tong church na to. Ayan o. Parokya de San Francisco de Assis, Manuyod. It was called once kailan siya natayo? Na-restore pala nung 2014. Pero 1925 I think. Oh, ano pa siya? Hilay mo na siya sa 1850s? Wow. Kaya I think original pa yung mga ano na mga price. So I think sa side yung entrance. Pasok tayo mga parts. So mga parts, nandito naman tayo ngayon sa Bais City. Actually, yung Bais is the next town from Manjuyod is the next town going to Dumaguete. Ito yung St. Nicholas Church. So, since nandito na tayo mga parts, ay pumasok na din tayo dito sa church sa Bais City. Hindi ko alam kung ano mga pwedeng puntahan dito mga parts. Comment down below if may alam kayo na pwedeng mapuntahan sa Bais. Pero yeah, dumaan tayo dito sa simbahan. Nandito na din mga parts yung kanilang plaza. Yan. Malapit. Usually ganoon naman mga dahil nga na colonize tayo ng mga Spaniards. So usually yung church may kasama yung plaza. And yung munisipyo nila. So, yeah, let's go. Pasok tayo mga parts sa St. Nicholas.
Church dito sa Baguio City. Ito yung entrance mga parts. Silipin natin. Ang ganda ng church dun saan? Manuyod. So from Manuyod, mga 20 minutes na yung Baguio. Yan, let's go. Ganda mga parts. So yun mga parts, we're back here in Dumaguete City and sakto naman for lunch. Kaya kakain tayo mga parts sa isa sa pinakabago or sikat ngayon dito sa Dumaguete. Pero tingnan ko lang mga parts kung pwede kasi punuan dito yung Kawa Restaurant or Kawa Bistro Filipino. Pag hindi naman, sa Moon Cafe tayo kasi sikat din yun dito sa Dumaguete. So sakto for lunch mga parts, let's go. Samahan nyo akong kumain ng lunch para ma-idea kayo kung saan din kayo kakain dito sa Dumaguete. Let's go. So mga parts, ayan, nakaupo kagad tayo. Ito ngayon mga parts yung dinadayo dito sa Dumaguete, yung Kawa Bistro Restaurant. It's along the boulevard mga parts. Ayan yung kanyang ambience. It's very modern Filipino bistro. It's Kawa. And mga parts, actually nakakain na ako dito last time. Eh, masarap. Tapos ang mga maganda dito mga parts, it's affordable. So yan, madami silang menu, ang laki ng menu nila. So I highly recommend na kumain kayo dito sa Kawa Restaurant, Kawa Bistro Filipino. Because aside sa yung natikman ko na masarap, it's affordable. So madami silang mga parts, so mag-order tayo. Yung hindi ko na-order yung, I think, lechon kawali. So let's go! So mga par, dumating na ang ating in-order na buko siya. Tikman natin. Buko siya. Lasang fresh na buko, hindi masyadong matamis. So eto na mga pars, dumating na ang lechon kawali with bagoong. And syempre nag-order tayo ng rice. And this view of the boulevard. Let's eat mga pars. Mga pars, sabi sa inyo ang mura lang dito. Yung binayaran ko or babayaran ko is 495 lang. 500. Ang laki ng serving, no? May juice na yan, tsaka rice. Kain kayo dito mga pards sa Kawa Bistro Filipino. Mga pards, ito lang yung Kawa. Ayan yung boulevard. And ito na siya. Ayan, ganda diba? Ayan, Kawa Bistro Filipino. And ito yung Moon Cafe mga pards. Masarap din dyan. Kaso meron din yan sa Cebu eh. And ayan na yung boulevard mga pards. Kain kayo dyan mga pards. Ang mura, tas ang sarap. Tas ang laki ng serving. Bago lang yan mga pards dito sa Dumaguete. So ngayon naman mga pards ay maghanap tayo ng coffee. Dahil medyo ang dami natin nakain. So magpapababa muna tayo. Punta tayo ng The Henry. May coffee shop doon mga pards. Let's go. Mga pards, dito naman tayo sa The Henry. Ayan mga pards, meron ditong mga... Hi kuya, galapte. Kining mukhaon ra ka der, sir. Oo. Kining bawal na mo gamit ng mahal ng kamera, sir. Bawal mag-vlog? Ay, bakit? So, ganyan din doon sa admin namin. Binigyan yung policy para kung makita yung ganyan, bawal daw. Bawal. Sige. Pero okay lang kakain, tapos cellphone gagamitin, okay lang yan. Ganun? Ganun din yun eh. Oo nga pero it's the same. Sa kanila, sila anyway, sige, thank you kuya. Salamat. Bawal daw mga pards mag-vlog. So, sa iba na lang tayo. Let's go. So yun mga pards, dahil bawal mag-vlog sa The Henry Dumaguete, dito lang tayo mag-coffee mga pards sa 85 Artisan. Dito rin ako nagstay mga pards sa VBL Suites. Itutur ko na rin kayo just in case para may idea kayo if ever you're looking for a place to stay in Dumaguete. And
mga parts, nire-recommend ko din yung 85 degrees artisan. Masarap din yung coffee nila, masarap din yung pastries nila, and very affordable pa, tas ang bayad pa ng mga staff. Malapit lang yan dito sa city mismo, PBL. May 7-Eleven pa dito sa baba, mga parts. So pag nagstay kayo dyan, pagbaba nyo, 7-Eleven niya. So madami kayong very accessible. So yeah, din tayo magbili ng kape. And then magpi-freshen up lang tayo mga pards sa room. And then rest siguro ng konti. And later on, sakto yun for the sunset and merienda. Punta tayo ng Tierra Alta sa Valencia at saka yung Mango Ranch. Magkatapat lang yun mga pards. Kasi last time, nung nagpunta kami Dumaguete, hindi namin na napuntahan. By the way mga pards, if you haven't watched that, ito yan, yung vlog ko na yan, sobrang dami ko. And meron din ako na vlog na where to eat in Dumaguete. Ito naman yan. So para mayroon kayong idea at masulit nyo ang inyong trip to Dumaguete or Negros Oriental. So let's go. Turn na natin tong PBL Suites and itong 85 degree artisan cafe. Let's go! So, syempre mga parts, mag-room tour na tayo. This is room 203. Ito yung standard room nila. Sa second floor. So, syempre mga parts, madami na akong kalat dito. So, yan. Pagpasok nyo mga parts, ayan naman. Secure naman ang kanilang lock. Ito, electric card na din sila. Meron ditong lagay ng mga gamit or maleta. And then, ito na. Yung kanilang hangiran, lagay ng gamit. At saka, ito na yung washroom. So, malinis mga parts. Maganda siya. At saka, gusto ko yung layout niya. So, yan. Medyo gulo na mga parts. Pero, yeah. Okay din naman yung water nila. Walang amoy. And then, yun nga lang mga parts. Meron na din sila ditong toiletries and some of the things that you need. Although, the water, yung shower, I think walang heater or ako lang yun. Comment down below. Wala siyang heater. And then, mga parts, ayan siya. 4-2 ito. And then, maganda din mga parts kasi meron kayong parang mini kitchen over here. And then, meron din ditong ref. Yan. Mini ref. Meron din silang complimentary water pero, yeah, ininom ko na siya. Ang gusto ko din dito mga parts, ayan no. May table, tas may chair. Diba? Ang laki na niya. Tapos, meron pa ditong vanity mirror din. Ako dito ako nagla-laptop and all. And then, yung bed niya is double bed. Ayan mga parts. Ayan ang kanyang interior. Aesthetic. May TV, although mga parts, the TV is not smart TV. So, syempre mga parts, air condition ito. And malakas yung aircon, malamig. Ayan. And over here, mga parts, is the view. Although, mga parts, ala namang view yung room nila kasi nga, yung building nila may ganyan na may mga steel. Okay na din yan mga parts. And ang gusto ko dito mga parts is that it's very accessible. Tapos may 7-Eleven sa baba as you saw earlier. So yun ngayon mga parts, na-room tour ko na kayo just in case you were looking for a place to stay in Dumaguete. This is only 2,600 with breakfast or 2,700. Depende mga parts, mga ganun lang yung rate nila. For 2 na yun, so pwede pa kayo mag-share. So tara mga parts, baba tayo at mag-coffee. Mga parts, ito ang kanilang lobby. Yan, ang kanilang check-in counter. And ito yung coffee shop nila. Ay, hello! Pwede din pala sa labas mga parts. Meron din mga table dun si Artisan Cafe. May parking lot din sila. Ayan siya. Ito na mga parts. I ordered hazelnut latte. Mga parts, masarap yung coffee dito. Natikman ko na yung Spanish latte nila and also the Americano. Yeah, it's masarap. So, tikman natin itong hazelnut. Thank you. Sarap mga parts. Dito na kayo magkape mga parts. When in Dumaguete, masarap yung coffee. Mabait din yung mga staff nila. Sa dahente kasi bawal daw eh. So, yeah. So mga parts, andito naman tayo ngayon sa Tierra Alta. Dito sa Valencia mga parts. So, ano lang to mga parts, mga 20 minutes away from Dumaguete City.
This is part of Valencia. And by the way mga parts, meron akong separate vlog noon featuring yung Valencia. Yung mga ibang pinuntahan namin before na hindi ko napuntahan, yun yung pinuntahan ko ngayon. Kaya pumunta ako dito sa Tierra Alta kasi hindi ko ito napuntahan before. But kung gusto nyo mapanood yung vlog ko dati, eto siya. Yan. Nabi mo sa aking YouTube channel. I'll post the link below para mas detailed yun actually kasi nagpunta kami ng Pulang Bato Falls, Sulphur Vents at saka yung mga iba pa dito sa Valencia. But for now, let's go inside the Tierra Alta. Mga parts, may cafe dito. So, muna tayo sa cafe later. Pero actually, ano to, mga parts, private residence. Meron din dito swimming pool at saka yung lighthouse. Ayan. Ito yung lighthouse na ng mga parts. Maganda sana yung sunset. Kaso, mainit pa. So, kaya punta muna tayo sa restaurant. Punta muna tayo sa cafe. Dito. Sa Tierra Cafe. Tierra Cafe, mga parts. So mga part, this is the menu here at Tierra Cafe. Oh, may soup, salad. Mga parts post nyo na lang kung gusto nyo tingnan. Pero we're planning to have merienda. Over here, marami rin silang beverages. Oh. Wala daw silang fruit shakes today. So, let's see. Ay, may ice cream. May halo-halo. Pero kung gusto ko ng burger, meron kayong burger. So, yeah. Mga parts, mag-order muna tayo. Let's go! Mga parts, dumating na yung order ko. It's a burger. Mga parts, ang mura dito sa Dumaguete. Ang mura ng pagkain. This is 350. And yung Coke lang, mahal siya. 20 pesos, mahal pa yung Coke. And this is beef. Wow! Yung kapal ng patty, ah. Let's eat! Mga parts, ang ganda dito. Meron silang view deck. Wow, ang ganda mga parts. Oh. Ay, Upo ka dun sa kabila. may glass walk. Wow, mga parts, sulit naman pala dito sa Tierra Alta. Yung lighthouse. Wow, ay ayun yung river. Ganda. Ito yung... Pwede rin pala kayo dito kumain sa labas mga parts. Mayroon silang glass walk. Lumakad tayo dito sa glass walk. Oh my God. Wow. Ganda mga parts. Ay. Picture din dito. Tapos mga parts, ito yung lighthouse. Siyempre, akyat tayo sa taas. Lang kayang steps to mga parts. Let's go. Akyat tayo. Tingnan natin kung ano ang view sa taas. Ay. Ang ganda. Mga pa sa swimming pool. Tayo. Wow. Tayo sa taas. Ito yung cafe nila. Ayan, Dumaguete. So nice.
bakit napaka... I have to be very careful with my phone. Mga parts, meron din silang swimming pool. Pero ito, mga parts, may bayad yan. So, para siyang Greek-inspired. Parang nasa Greece. Pero pag magsiswimming ka, ay you need to pay. No pets allowed. So, dito tayo. Natin ang kanang swimming pool. Wow, ganito. Parang parang palalim mo siya. Andito yung lighthouse there. Ito yung swimming pool nila, mga partners. So kung gusto nyo mag-swimming, may bayad. Pero maganda, fairness. Parang to, infinity pool. Ganda ng swimming pool nila. So, yung mga nakatira dito. Ganda din ang mga bahay nila. Wow. So yeah, mga parts. That's it for Terra Alta. Let's go to our next destination. Let's go. Siyempre mga parts, hindi makukompleto ang inyong Dumaguete exploration and adventure or visit kung hindi kayo pupunta dito sa Rizal Boulevard. At nandito din mga parts yung Dumaguete sign. Ayan siya. So kung gusto niyo magpa-picture ng I love Dumaguete or Dumaguete me, ayan, dito siya sa Rizal Boulevard. So saktong dating natin mga parts, it's sunset. So ang ganda mga parts, ang ganda ng weather. Although may part dito mga parts na ginagawa, pero isang diretso yan. Punta tayo din mamaya sa dulo. Wow! The last time that I was here, it's raining. So very nice na weather. And yung parking mga parts, ayan, sa tapat lang ng Siliman. And it's free. Ito na ang kanilang breakwater. Ooh! I love Dumaguete. Ganda ng sunset. Lakad tayo dun sa dulo mga parts. Mukhang maraming ganap dun eh. Let's go. Mga parts, kaya gusto ko dito sa Dumaguete. Tingnan nyo, ang linis ng water. Para ito kasi yung Manila Bay nila. Ang linis ng tubig, walang basura. Ayan o. Tapos yan, yung going to Siquijor. Ayun na yung Siquijor Island eh. So, mayroon din ako Siquijor vlog mga parts, just in case. I'll post the link below. Watch nyo yun mga parts, maganda yun. Nagstay ako sa Coco Grove. And ayun mga parts, as mentioned, may mga lumot pa dyan, no? Signals that healthy yung water nila. So, tara maglakad tayo doon sa kabilang side. Let's go! Tapos mga parts dito din sa Boulevard, madaming mga foreigner. Andito na din yung stretch ng mga bar, mga gimikan. Yan mga parts. Kasi mga nag-retire dito ng mga Amerikano or foreigner. And yun nga mga parts, ang Dumaguete is the retirement capital of the Philippines. Ayan, daming apam dyan. So yung stretch na yan ng Rizal Boulevard mga parts ay puro kainan, gimikan, coffee shops, maraming mga hotels. Ayan, ito ang ginagawa. Ano kaya mangyayari dito? Comment down below mga parts. Mga parts, nandito sa Boulevard yung original na San Cristobal Bistro. Kumain din ako dyan dun sa first time ko dito sa Dumaguete. So check that out. Pero tomorrow mga parts, we'll try to go dun sa bago nilang brunch na sabi iba daw yung menu there. Pero yan yung pinakasikat na restaurant. Isa sa mga pinasikat rather.
And syempre yung pasalubong dito na San Tribal, Sisters of St. Paul's Chartres. Ayan, may history yan mga parts. Parang yung mga napadpad na mga madre ata dito sa laot. Yan. Mga parts, ito na yung kabilang side ng boulevard. Madaming mga ganap dito. May mga ano din dito. Street food. Yan, masaya dito. So try nyo pumunta dito lalo na paggabi. Katulad ngayon para may busy. May ano ata ito. Pwedeng di avance. Pero check natin yung mga night market dito sa site. Let's go. Mga parts, may yaw-yaw na sa Dumaguete. Yay! First time in Dumaguete. So kaya try natin yung yaw-yaw. Kasi dati try natin yung Starbucks eh. So try natin yung yaw-yaw. Baka iba yung lasa mga parts. Ito na yung dinner natin. So let's go. Try natin ang yaw-yaw Dumaguete. Meron na sila just in case nagkikrave kayo. Kaya ako nagkikrave ako eh. Let's go! Good morning mga parts! It's our day 2 here in Dumaguete. And mga parts, ayan, mag-workout muna ako. And para sa mga parts natin dyan na fitness freak like me, meron ng Anytime Fitness dito sa Dumaguete mga parts. It's actually very new. It's first here in Dumaguete, or I think in Negros Oriental. So yun pa yung isa sa pinaka na-happy ako kasi nga since mahilig tayo mag-workout every time, every morning. So kaya let's go, samahan nyo ako. I-quick tour natin yung Anytime Fitness just in case pupunta kayo dito tapos nag-iisip kayo kung magdadalawa kayo ng mga pang gym dahil nag-iisip kayo kung may anytime. Yes, may anytime. So let's go. Mga parts ng Anytime Fitness is there sa tapat lang ng Provincial Hospital. Ito yung McDonald's, ito yung bago din nilang Starbucks sa may drive-thru, first time din yun. And Dumaguete, ayan lang, sobrang lapit lang, second floor, and may bago rin pepper lunch. Hindi ko lang alam mga pals, anong tawag dito sa ginagawa na ito na parang mall or square. So let's go, akit tayo. Sobrang bago pa yan, mga pals, sobrang bago pa. Ang ganda. Let's go. So mga parts, ito yung breakfast dito sa BBL Suite. So I ordered spam silog. Kakaiba yung spam nila diced. And then sunny side up, they have pork and beans, fruits. And what I like about the most is their coffee. Their coffee is very good because they have their own. This is the breakfast area. It's along the lobby, the check-in counter, and this is the cafe. It is 85 degrees Celsius. Cafe. So let's eat mga parts. This is complimentary by the way. Good morning mga parts. Yun na nga, nandito tayo sa Dumaguete and second day na natin. And mga parts, tapos na din tayo mag-breakfast. And yun mga parts, isa din sa pwede nyo puntahan dito sa Silliman or sa Dumaguete is the Silliman University, particularly the Silliman Anthropology Museum. Last time hindi ko yun napuntahan kasi sarado, holiday, weekdays lang siya bukas. So ngayon mga parts, let's go at tingnan natin. Syempre maganda rin makita ang mga history and ano pang pwede natin ma-discover kasi sikat din yun mga parts. Let's go! May klase ngayon mga parts, so hopefully it's open. So mga parts, nandito na tayo sa Silliman University. And I think andito yung museum. Ito ata yun. Let's see. So wala namang tinanong yung guard. Ganda dito mga parts. Para siyang UP campus. And dami nag-aaral dito na matatalino mga parts. Lagi nagtatap notcher itong
So let's go. Hanapin natin yung museum. Parang ito kasi yun eh. See, is it 200th birthday pala ni ano, ni Sir Horace Silliman. Sa kanya pinangalan to eh. Tingnan natin kung bukas yung museum. So mga parts, mali. Side pala, doon sa kabilang side. So lakad ulit tayo, malapit lang naman, and at least na-explore natin konti ang Silliman University. Let's go. Mga pards, akala ko yung magandang building doon kanina, yun na yung museum. Ito pala siya. So sabi ng mga estudyante na ako, ay madami daw ditong museum. So doon sa kabilang side yung boulevard. So let's go at pumasok tayo. Check natin. So para di kayo maligaw. Dito yung Anthropology Museum. Yung kabilang building, balikan natin. Tingnan natin kung ano ang kanyang pangalan. It's open Monday to Saturday, 8 to 12 and 1:30. Close sila ng holidays. May entrance fee 140. Let's go. Sorry, pabigat eh. Thank you. So, wow. Ito na mga pards, may entrance fee na 100. And ito na yung Anthropology Museum. Ganda mga pards. Nice way to cultivate again your history and anthropology. Wow. So yeah. Sige mga pards, drop by here in Silliman if meron kayong free time. 100 pesos lang yung kanilang entrance fee. Ganda mga parts. Mga stones. Bornite. Stones. Aragonite. Onyx, onyx, emerald. Uy, jade. Ay, ang ganda ng jade. Turquoise, beryl. Hematite. Wow. Ganda. And mga parts, tapos na tayo sa Silliman University or Silliman Anthropology Museum in Silliman University. Mga parts, puntahan nyo yun. So ngayon naman mga parts, pauwi na tayo, pabalik na tayo ng Manila. And what is the best way to end this journey and this experience and exploring Dumaguete and Negros Oriental is to have a taste of their original dessert, which is Sans Tribal. So ngayon mga parts, dito tayo sa Sans Tribal Bistro Bar and Lounge. Bago lang to mga parts, meron ito sa una kong vlog, yung original nila, but meron na dito sa Festival Mall. Yes mga parts, they have Festival Mall here. They also have Robinsons. And ito, Bar and Lounge daw siya. So hindi ko alam mga parts kung meron silang pasalubong. So i-discover natin mga parts. Also baka dito na rin tayo mag quick lunch or ano lang, konting lunch before we head to the airport. And isasoli na natin tong ating nirent na car. So by the way mga parts, if nagtataka kayo kung bakit ako may sasakyan, again,
nag-avail or nag-rent a car ako sa Salakyan. Yung una ko ding nirent a car sa una kong vlog. So pag hindi mo pa yung napanood mga parts, watch it, mas detailed yon. And I also include vlogs in Valencia and other tourist destination in Dumaguete City. And yun mga parts, second time ko na sa kanila, very reliable, responsive, and okay sila yung service nila. And etong mga parts, ang nirent ko is Toyota Wigo, automatic transmission, automatic AT, and so far okay naman, nalamig ng aircon, and okay naman kasi ako lang naman mag-isa. So yung rates mga parts, check na lang sa kanilang Facebook page. Ito yung Salakyan, message nyo lang sila sa kanilang Facebook page, and very responsive naman sila. Hindi lang sila dito sa Dumaguete, they also have other rent-a-car services in other islands of the Philippines. So let's go mga parts, pasang na tayo dito sa San Cristobal. Let's go! So mga parts, ang ganda dito, ayan, sa tapat ng boulevard. Dito yung bagong San Cristobal Bistro Bar and Lounge. Iba din yung menu nila, I think, from the original. They have breakfast. So maaga sila nagbubukas because they have breakfast. They also have tapas, flatbreads. I think they also have pasta, salad, soup. Yan, mga parts, post nyo na lang if you want to check. Pero the price is also, I think, affordable naman. So I think I'm gonna order flatbread and salad. Let's see for dessert then, or some refreshment. Oh yeah. Syempre mga parts, they are their famous San Cristobal and butter, chocolate ube, pandan. Oh, strawberry assorted. Oh, let's see. With this view, so nice. Try this out mga parts. San Cristobal Bistro Bar and Lounge. Mga parts, mating na order ko. Flatbread, cheese, salad, and this is grapes and salad. And syempre nag-order ako ng San Cristobal with calamansi juice. Let's eat! So there you have it mga parts, tapos na naman yung isang vlog natin featuring itong Negros Oriental, featuring yung Manuyod, Bais, and especially itong Dumaguete City. And I hope nagkaroon kayo ng idea if ever you will be traveling to Dumaguete very soon. But mga parts, I have a more detailed vlog featuring yung Valencia and Dumaguete City. Check mo yan sa aking YouTube channel, but I'll post the link below. And I hope nagkaroon din kayo ng idea mga parts, saan kayo pupunta, saan kayo pwedeng kumain, of course, saan kayo pwedeng magstay if ever, and kung magkano, I think more or less kung ano magkano yung gagastos sa inyo. And of course mga parts, kung gusto nyo mag-rent ng car, yun nga, nag-rent ako sa Salakyan Transport Services that you can message and reach out via their Facebook page. And yun mga parts, thank you again for your support. Nag 3,000 subscribers na tayo, but please don't forget to subscribe to my YouTube channel if hindi ka pa nakasubscribe. Road to 5,000 subscribers naman tayo mga parts. So send some love, please subscribe, like, share, and just comment down below if you have questions. Please follow me in my social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok also at Biharenbong. So yun mga parts, hanggang sa mga susunod kong YouTube videos, stay safe and healthy. Bye! Let's go to the airport. See you Manila. Bye!